Ini ang sarong kalye sa ginubatan. Sa kalyeng ini, may duwang soldados na naglalakaw. Asin sa saindang paglakaw digdi, nakailing sindaki sarong sibilyan. Napagsautan ninda ining miyembro kan revolusyonaryo, asin pinagdiskitan ini. Maiyak po ka mo. Nailing ni Simeon ang pangyayaring ini. Nadagit siya sa mga dayo, asin iyo ini ang naging dahilan, kaya naglaog siya sa revolusyonaryo. Anong kamugtang sa mga pag-iriba? Ang iba sa tuyang mga pag-iriba nagkagarada na, asin nagkukulang na ang sa tuyang mga armas. Anong dapat ang gibong ka ini? Nadawag ko ang sa indong pinag-ururunan. Gusto ko magtabang sa indo. Tabo ko man sa mga dayong an. Paano mo kung matatabangan, Padre? Uni ang mga bagong armas na makakatabang sa indo. Asin igwamang kamong bagong pag-iriba na matabang sa indo. Salamat, Padre. Dako lang tabang ini sa muya. Makalis ang pirang aldaw. Sarangyera ang nangyari sa Kamalig. Abante mga tugang! Nadaog ninda digdi ang mga Amerikano. Pagkatapos kaini, nailugod si Simeon bilang kapitan kan revolusyonaryo. Enero 23, 1900. Sarong labanan ang nangyari sa Legazpi. Dakol sa pagtiriba ni Simeon ang nagkagaradan. Kawasa kan sa indang pagkadaog digdi. Nagdulag si Simeon pasiring sa bulod, asin nagbilog giraray kan sa iyang panibagong pwersa. Pebrero 1900, sarong madugong labanan ang nangyari sa Albay. Nagadan ang pinsan niyang si Jose Arboleda. Pagkatapos kan sarong taon, asin 12 aldaw, magkasunod na inatake na Simeon ang konstabularyo asing scout detachment kang mga Amerikano sa uwas asin makabogos libon albay. Nagmarka ang mga gibo ni Ola sa mga Amerikano. Puon Marso hanggang Oktubre, 1903, nagtindog ang mga Amerikano kisistemang rekonsentrasyon sa rason na dakol ng nadadamay na mga inosenteng sibilyan. Nagkaigwang negosasyon sa pagitan ni Ola asin mga Amerikano. Ipinadarakan mga Amerikano si Ramon Santos, budak Major Jess S. Garwood
kan tanod bansa bilang sugo sa negosasyon para sa iyang pagsuko. We called you here to fix these wars. Here, we offer you these silver coins. Vale de mes, poseles no so puede comprar por todo el oro del mundo. Then, you will continue this battle. Yes! You will regret this, Simeon. Hulyo 15, 1903, inatake ni Simeon kaibaan sa iyang mga pag-iriba ang Philippine Scout Garrison sa Hubillar sa sugo ni Sargento Nicolas Napoli. Ipuan ta makabawi sa mga dayuhan aan. Pero dito na sa nakita, tadakol na sa taong nagkagaradan. As hindi ito naman ang satong mga armas. General, ang iba sa itong mga pag-iriba, nagkadarakop. As hindi ako naman ang nagkakagaradan sa helang. Di ko kaya pabayaan na sanaan sa itong mga pag-iriba. Mas mari pa magsuko na sana ako. Imbis maisalbarta pa ang iba sa itong mga pag-iriba. Nagkaigwa siyang kasunduan kay Colonel Harry Bundles. Why are you here, Simeon? Yaon ako digdi para magsuko. Pero sa mga kondisyon na tatawan nindong amnestiya, pantay na pagtrato, asin justisya ang sakong mga pag-iriba. Asin uni ang budyong asin espada, tandaan sa kong pagsuko. Setyembre 25, 1903, ang mga nakipag-areglo na sa Ramon Santos, Eligio Arboleda, Epifanio Orozco, Frank L. Paile, John Pigelow, J.B. Allison, asin Joseph Rogers. Nagduman ang mga ini sa saiyang kampo sa Malagnaton, Mapako, Ginubatan. Daay nagaloy, suminuko si Simeon kay Gobernador Betts, asin Coronel Bundles. Sa kasong sedisyon, ang mga husgado na sa Adam Carson asing James Blunt ang nagkontrol kan sa iyang kaso. Sinintensyahan siya kay 30 taon na pagkakapriso kan Nobyembre 1903. Oktubre 8, 1904. Makalipas ang 10 taon, tinauan siya kay amnestiya. Sanribo 910, naglaog siya sa politika asin nangganang alkalde kan sa iyang lugar. Salamat mundo. Nagserbi siya hanggang Sanribo 913. Nailugod dirare siya sa parehong pwesto kan Sanribo 916 hanggang Sanribo 919. Nagadan sa Simeon kam Pebrero 14, Sanribo 952. Inilubong siya sa sementeryo kan Romano Katoliko kan Ginubatan.